So magandang hapon po sa bawat isa. February 19 po 2025. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at papunta po tayo sa Plaza Gobernador. Titinan po natin kung makakapag-share po tayo doon ng mabuting balita o ng gospel. So yan, yun po yung Plaza Gobernador, banda doon. Ngayon po ay traffic talaga ganitong oras at nakikita po natin yung madami po doon na mga ayan, fountain na kung saan may mga liwanag din po dyan. So tingnan po natin, pala pong walang tao, tingnan po natin kung may masyashare po tayo. At yun, inabot po natin, may music na malakas. Hindi po natin alam kung makakapag-share po tayo ngayon. Marami po doong kakunti po ang tao, ang kabataan, halos wala. Tapos kita po natin, meron po ditong fountains. Ayan, at siya po ay nagkakaroon po ng liwanag. So mayroon pong ilang kabataan doon sa dulo. So mamaya po titinan po tayo doon. Yan. So kita po natin ayan po. So ang ganda po. Ayan. Ayan, so salamat po ng marami. Kita po ninyo yung pong madami pong liwanag po sa likod So dito po ay masarap po talaga magbahagi din ng salita ng Diyos dito po sa lugar na ito. At nakasama ko na po dito minsan si Brother Ronald Palomo. Nag-share po tayo ng mabuting balita dito. Gabi po yun. At doon ko po unang nasubukan nyo po yung matagalan na pag-share ng mabuting balita. 3 oras po yun. Mula po hapon hanggang gabi. At ngayon po ay susubukan po natin kung makapag-share po tayo ngayon kasi po maingay, pero may mga kabataan. Ayan, salamat. Kamusta? God bless you. God bless you. Sino kasama nyo? Ayun, salamat So mag-share ulit ako dito mamaya pwede nyo ako samahan. Ayun. So yan. So sila po yung nasharean ko noong nakaraan na Sabado Ayun, Sabado doon po sa plaza. So tingnan po natin kung makakapag-share po ko ngayon kasi po maingay. Pero may mga tao pa rin naman po na nandito. Kaya pwede pa rin po tayo mag-share dito ng mabuting balita. Kita po ninyo itong nasa likod ko. Ang dami pong yan po yung mga fountain. May iba't ibang ilaw po yan paggabi. At inabot po ako ng sound. Lalakas po ng sound ngayon. Kaya hindi ko po alam kung makakapag-share po ako ng mabuting balita. Ayan. So nagpipicturan po sila. Kung kita po ninyo, ayan. So, ito po, Oriental Mindoro. Ayan. So, ang sala po na magbahagi po ng salita ng Diyos. At ngayon po, susubukan po natin sino po yung masyasharean ko ng mabuting balita. Siguro po, may 2 po doon na masyasharean po tayo. So, malakas po ang music, malakas po ang sound, pero pwede pa rin po tayo magbahagi ng mabuting balita. Kaya lalapit po tayo sa 2 pong kabataan na nandito. And we will proclaim that Jesus is Lord sa buhay po ng bawat isa. We will proclaim that Jesus is King, na ang Panginoong Jesus po ang siya pong hari, ang siya pong bida, at sa lahat po ng ating ginagawa, salamat po ang dapat na maitaas. So, pray with me always habang ginagawa po natin ang mga bagay na ito dahil wala po tayong ma-accomplish sa ating sariling lakas at sa ating sariling pagsisikap. So mabuti po ang Panginoon at God bless you. Sa likod po nito at ayun nga lang, masyado pong kita yung video sa harap. Dapat po talaga sana ay hindi po yan na nakikita. So salamat po at may nasharean po tayo doon kanina na couples. At ngayon po pupunta po tayo sa taas. Titinan po natin, mag-share po tayo sa mga bata. Ayan.
Ayan, tingnan po natin ano. So, kung papayag po sila na makapakinig ng salita ng Diyos. Ayan, doon po sa taas. Nawa po ay pumayag sila. Ayan. Ayan, may mga bata po dito na naglalaro. Ayan, ang dami naglalaro mga bata. Tatanungin natin kung pwede tayong mag-share ng Bible sa... Ayan, so pumayag po na ma-share ng Bible itong mga bata at mga ngaral po tayo ng salita ng Diyos kung paano sila magiging mabubuting mga bata. Ayan, masunurin sa magulang at mapagmahal sa kapwa. So ilalagay po natin dito. Ayan, para kita lahat. Ayan. So, ganyan. So, mga bata, magpapakilala ko ha. Ako si Kuya Francis. Ayan. Ako ay 41 years old. Taga Lumambayan. Ngayon, ikaw, Bunso, anong pangalan mo? Jenrick. Ilang taon? 13. Ayan. Anong grade? 7. Ikaw, Bunso? Rachel, anong ilang taon? 11. Ayun. Anong grade? Grade 5, ikaw? Ha? Wesley, anong grade? Grade 4, ikaw Bunso? Ayun. Anong grade? Grade 3, ikaw? Grade 2, ikaw? Five. Grade 2. Grade 3. Yun, Jessica, grade 2. So mga bata, ituturo ko sa inyo ay patungkol sa Biblia. Sino dito ang buhay pa ang nanay at tatay? Yan, buhay pa ang nanay at tatay. May papabasa ko sa inyo yung talata. Ikaw pinakamatanda sa kanila, no? Yan, papabasa ko sa inyo ito. Lalaksan mo nga yung pakinig nila. Baba na kami, baba na. Ito. Hindi, may silang to. Sabi dito, Efeso 1, 2, at 3. Itong paragraph na to. Ito lahat. Alaksan mo at makinig nila. Sige, ito. Lahat yan. Oo, mula doon sa mga hanggang doon. Mga anak, sundin niyo po ang inyong mga magulang, alaala sa Panginoon. Sapagkat ito nararapat. Igalang niyo ang inyong ama at ina. Itong unang utos na may kalak na pangako maging maganda at mahaba ang inyong buhay sa iyo. Ayun, salamat sa pagbasa. Sabi dito, mga anak, kayong lahat, mga anak, igalang ninyo mga magulang. Sapagkat yun daw ang unang utos ng Diyos na may kalakip na pangako. May kasamang pangako. Pag daw iginalang ninyo ang inyong ama at nanay, mga magulang, kayo daw ay hahaba ang buhay at magiging masaya ang buhay. Sino sa inyo ang gustong mahaba ang buhay? Yan. Sino dito gustong masaya ang buhay? Ayun. May dapat daw kayong gawin kung gusto nyo maging masaya at mahaba ang buhay. Sumunod sa mga magulang. Sino dito buhay pang nanay at saka tatay? Lahat kayo. Yan, sige. Ako, namatay na ang nanay ko noong 1991. May 30, 1991, namatay ang nanay ko. Kaya malungkot. Tapos, ang tatay ko namatay noong September 13, 2019. September 13, 2019, bago mag-pandemic, namatay ang aking tatay. Kaya malungkot ako. Ngayon, ang gusto ko sa inyo, habang buhay ang inyong magulang, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin. Paano pinapakita pagmamahal sa magulang? Pag aalis, paano? Nagmamano. Paano pagmamano? Gawin mo nga. Yun.
Yun, nagmamano, ganyan. Ganyan ang nagmamano. Tapos, halimbawa, may inutos si nanay at si tatay. Susundin po. Susundin. Sino dito marunong na magsaing? Marunong na magsaing. Sino marunong ng utusan? Bili mo ng suka, ng toyo. Anong gagawin ka sa sukli? Bibigay. Bibigay. Ano? Bibigay po sa mama. Ibibigay sa mama at sa tatay. Walang kupit. Walang kupit. Yun. Anong gagawin pag may nalaglag na pera? Ibibigay po sa may-ari. Bibigay sa may-ari. Pag nasa bahay sa magulang, ibibigay. Ayun. Anong oras dapat gumising sa umaga? 7 po. 7, alas 5. Ano? Sa umaga, alas 5. Ano oras na pasok nyo? 7 ay 8 po. Ano? Ay ano po? 4 po. 4. Yun. Anong oras dapat matulog sa gabi? 6 po. Bago mag-9. Bago mag-9, 7 o'clock. 6 po. Mga bata? Madam. Oh, hindi pa kumata. 6, ayun. Mga bata, kung ano ang ibigay sa inyong baon, tipirin ninyo. Yan. Mag-ipon kayo, piso-piso, isang araw, kaya yun. Yan, binibigyan. Huwag madamot. At huwag ipagbibili ng kahit anong hindi mahalaga. Huwag ipagbibili ng sigarilyo. Huwag ipagbibili ng mga, mga pantek, smokes. Huwag ipagbibili, sayang ang pera. Ang bilhin nyo lang ay pagkain. Pag nagugutong pagkain. Ano kayo? May bawa kayo sa pananghalian? May bawa sa pananghalian? Mga bata, ang gusto ng mga magulang nyo, Ay masaya. makapagtapos ng pag-aaral. Maging masaya, maging malusog. Makapagtapos ng pag-aaral. Unahin ninyo ang pag-aaral ha. Unahin ang pag-aaral. Gawin ang mga assignment. Gawin ang inyong mga project, assignment. Bago maglaro, gawin muna ang mga assignment. Tapos ng inyong mga assignment, tapos na. Alam ko na assignment. Walang assignment. Kami din po. Kailan ang inyong, tapos ng assignment, kailan ang inyong exam? Ako po. Tapos na din po. May, yun ano. Una, ng kabataan, ang assignment ninyo sa akin, baka hindi na tayo magkita-kita. Ang inyong assignment sa akin, pag-uwi ninyo, sabihin ninyo sa inyong magulang, pag, di ba, magmana kayo, bless, pag-uwi sa magulang. Sabihin nyo ay, kay nanay at tatay, anong tawag nyo sa nanay at tatay nyo? Anong tawag nyo? Papa, mama. Sabi niyo, Papa, Mama. Papa at Mama, I love you. Ha? Daddy, Papa, Mama, I love you. Mahal na mahal kita. Ayun ha, sasabihin nyo ha. Paano po ako nagaganyan? Yan, nagaganyan. Ayun, mabuti. Sasabihin nyo ha, mahal nyo ang inyong magulang. Sino dito ang nakakagawa ng kasalanan sa magulang? Ayun. Sasabihin ninyo mamaya pag-uwi, Mama, Papa, Daddy, sorry po. Dahil minsan matigas ang aking ulo. Yan. Sorry, minsan hindi ko kayo nasusunod. Sabihin nyo yan ha. Ayun. Sabihin nyo sa inyong magulang. Tapos, assignment nyo yun ha. Hindi ko ma-checkan ng assignment nyo dahil hindi na tayo magkikita. Baka hindi na tayo magkita. Tapos, kita tayo. Kita. Tapos sasabihin ninyo sa inyong magulang kapag birthday. Anong gagawin ninyo? Happy birthday. Tapos yayakapin at Papaghanda ng kanto. yun, ipaghahanda ng kahit birthday. May regaluhan, kung may pang regalo, pag wala, okay lang. Ikikis ninyo ang inyong nanay at ang inyong tatay kapag birthday. Yan. Kapag birthday. Ano? Hindi. Patingin, oo. Ay, may patilos. Oo, may matilos. Para yung lola mo? Sa akin din, madami na. Ngayon mga bata, sino sa inyo ang gustong pumuntang langit? Hanapin ko kayo lahat ha. Hanapin nyo din ako. O, sige, baba ng kamay. Paano tayo pumuntang langit? Sa langit, mataas doon. Banal sa langit. Hindi pwede ang makasalanan. Hindi pwede ang kasalanan sa langit. Alam mo ninyo ang kasalanan? Kung ano-anong halimbawa ng kasalanan? Anong halimbawa ng kasalanan? Pagmumura. Ano pa? Yo, pagpakyo daw. Kasalanan talaga yun. Nagnanakaw. Ano pa? Pagsagot sa magulang. Ano pa? Kasalanan. Anong class? Ano pa? Kasalanan. Inaaway ang kapatid. Inaaway ang kapatid. Ano pa? Nambubuli. Kasalanan yun. Ayun, hindi binabalik yung kanyang gamit. Sino dito ang nangungupya sa kaklase? Kasalanan
dito ang nangaaway ng kapatid. Ako po. Ay, hindi po ako hindi po ako nag-aaway. Ay, sila po nang-aaway. Ako din po. Hindi po. Itigil yan ha, itigil. Itigil ang pangangaway at itigil ang pagpapakopya. Yun. Mga bata, lahat ng yung kasalanan na yan ay hadlang sa gabal para hindi tayo makapunta sa langit. Ngayon, paano tayo pupunta sa langit? Mga bata, huwag kayong mag-iinom ha, huwag kayong maninigarilyo ha paglaki. Paano tayo pupunta sa langit? Madami tayong kasalanan. Ako din, madami tayong kasalanan. Paano pupunta sa langit? Magdasal po araw-araw. Magdasal araw-araw. Ikaw? Sumamba sa Diyos. Oh. Paano kaya Maging magalang. sumimba araw-araw? Sumimba araw-araw. Magdasal at magbasa ng libro sa Bible. Magdasal at magbasa ng libro sa Bible. Meron kang Bible sa bahay. Nagbabasa ka. Anong grade mo na? Yun, magbabasa ka lagi sa kalabasok dito. Ayun. Ano pa? Paano mo punta sa langit? Magbait. Ano naman? Magpatanggal ng kasalanan. Yun, ano pa? Mga bata, ito ha. Nasabi dito sa John 3:16. Sa nakakasunod ng Juan 3:16. Nasabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo? Upang, sino man, sumampalataya sa kanya ay ay hindi mapahamak, kundi ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, ulit-ulit, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. ayan, palakpakan natin. Yan, palakpakan natin. Yan, palakpakan natin. Alam nyo mga bata, yan, ibabalik ko doon ano. Yan, masaya ako. Paano mo na sa ulo yon, bunso? Paano mo na sa... sa huling pan. Napasok ka. Anong grade mo na nga? Alright, taga dito ka. Taga dito ka. Ikaw din, huling pan. Magkapatid kayo hindi? O sige, ganito mga bata. O, halap dito, mga bata. Makakapunta lang tayo sa langit. Nakakapunta tayo sa langit kung tayo magsisisi ng kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Maniniwala kay Jesus na siya ay ipinako sa krus at muling nabuhay para tayo iligtas mula sa kasalanan. Bakit napako si Jesus? Kasalanan natin para tayo iligtas. Siya ay namatay, tama, namatay siya at pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na uli. Yun. At pumunta sa langit, tama. Siya ngayon ay nasa kanan ng Ama. Nakaupo siya sa kanan ng Ama. Ano? Tunay ang rapture. Ayun, appear. Tunay ang rapture. Ano mata? Para tayo maging handa sa rapture, kailangan tayo ay manampalataya kay Jesus, maging mapagmahal sa Diyos at mapagmahal sa kapwa. Ano ang dalawang pinakamahalagang utos? Ibigin ang Diyos. Pagsisinungaling. Hindi, pinakamahalagang utos. Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Ayun. At ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Mga bata, mahalin ang kapwa. Mahalin ang isa't isa. Huwag mag-aaway-aaway ha. Huwag mag-aaway-aaway. Pati-bati. Huwag mag-aaway-aaway ha. Ano? Huwag lubot-lahan. Sige mga bata, ganito ha. Sige mga bata, paano tayo maliligtas? Paano tayo pupunta sa langit? Magsisisi ng kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Maniniwala kay Jesus na siya yung namatay sa krus at muling nabuhay para tayo iligtas. So mananalangin tayo ha. Hindi tayo kayang iligtas ng simbahan. Kahit anong simbahan na puntahan natin, kung wala tayong Jesus sa puso,
Kung wala tayong pananampalataya kay Jesus sa puso, hindi tayo maliligtas. Ha? So mananalangin tayo. Ngayon, pikit, dito bunso. Pikit tayo mananalangin. Pikit tayo mananalangin. O sige, pikit kayo lahat, pikit. Pikit, walang maingay. Pikit kayo, pikit. Panginoon, salamat po sa mga batang ito na nakinig sa iyong salita. Ay pinalangin o Diyos, pagpalain po ninyo sila, bigyan ng karunungan, makatamo sila sa kanila pong mga pag-aaral. Pagpalain po Diyos sa kanila pong mga magulang, bigyan ng kalakasan ng kanilang mga magulang, upang mapagtapos ng pag-aaral ng kanila pong mga anak. Holy Spirit, samahan po ninyo mga bata. Sige mga bata, ulitin niyo na sasabihin ko ha. Ulitin ninyo, Panginoon, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po sa pamilya na binigay mo sa akin. Patawad po sa lahat ng kasalanan ko. Simula nung ako'y maliit. Tulungan po ninyo ako na magbago. Na naniniwala po ako na si Jesus ay anak ng Diyos. Siya'y namatay at muling nabuhay para ako'y iligtas mula sa kasalanan. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Sige, sige mga bata. Huwag nang mang-asa ha. Huwag na. Ngayon, may bibigyan ko sa inyong babasahin. Tigi-tigisa. Yan, babasahin. So, ikaw. Sana, magkasya pa. Kakaunti na. Ngayon, doon sa iba, ay malalaki. Malalaki. Dali lang. Hindi, bebunso. Okay lang to. Ngayon, meron akong Bible. O sige, ganito na lang. Anong gusto mo? Yun? O ito? Isa lang to. Huwag magtalo. Huwag mag-away-away ha. Ngayon? O sige, magpipicture. O dyan lang kayo. Magpipicturean tayo. Tapos uuwi na kayo. Kuya, Bible niyo po. Oo nga. Yan, sabihin ninyo, hello! Sabihin ninyo, mahal ko si Jesus. Mahal ko si Jesus! So ayan, katatapos lang po natin na mag-share ng mabuting balita sa mga bata. Nagpapasalamat po ako dahil sila po ay nakinig. Ang mga kabataan po na ito ay nakinig. Sila po ay may 10 o mahigit na bata. Sila po ay elementary. So ngayon po tayo po ay bababa. So very fulfilling po dahil ang mga bata pong ito ay alisto, nakinig po sa salita ng Diyos at meron po silang bukas na kalooban. Actually po, ang pinaka maganda po na edad na pagpapasimula ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay sa edad po ng mga bata. Kapag po yan ay 1-year-old, 2-year-old, 3 years old po, pwede na po yan na mabahaginan po ng salita ng Diyos sa simpleng kaparaanan. Ayan, so pauwi na po ako. Yan, pababa na po ako. Bumababa po ako ng hagdan ngayon. At ito po ang Plaza Gobernador sa gabi. Ayan, salamat bunso sa pakikinig. Salamat ng marami. Salamat, picture. Yan. God bless you, God bless you. Yan, God bless you. Oh, mano, bless. So, pauwi na po tayo. Actually po, medyo umaambon na. Kaya sa mga bata, sila po ay pauwi na. Baka kayo maulanan ha. Uwi na kayo. Baka abutin ng ulan. Gabi na.
Salamat po sa Panginoon at nakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. At ang dami pa rin po dito ng mga kabataan po. Actually po, mga bagong dating. Yung po mga kabataan dito. So, siguro po next time na lang ulit dahil 6:25 na. Next time na lang po ulit ako magbabahagi ng salita ng Diyos. So very fulfilling po yung araw po natin ngayon. Actually po kanina napakaunti po ng tao. Akala ko po ay hindi na po ako makakapag-share ng mabuting balita. Subalit salamat, ilaw po ng Diyos na makapagbahagi po tayo. At ang pinaka-climax po ng pagbabahagi natin ay doon po sa mga bata na kung saan nakakamiss po magturo ng salita ng Diyos sa mga bata. Dahil ang mga bata po, yan po ay malambot pa. Kalambutan po ng puso niyan. Yan po ay laying the foundations. Maganda po na sa murang edad po ay maituro po natin kahit po sa mga bata yung kagandahan po ng mabuting balita ng pag-ibig po ni Jesus. At maituro po natin sa kanila na dapat po sa ganitong edad sila po ay matuto na rumespeto at gumalang po sa kanila pong mga magulang. So, very fulfilling experience po muli. Muli po, ako po yung humihiling ng inyong mga panalangin. Ipag-pray po ninyo ang patuloy po na gawain po natin ng pag-iibanghelyo, magbabahagi po ng salita ng Diyos. At doon po sa ginagawa ko po na pag-edit po ng aklat, ayan medyo madilim po dito, edit po ng aklat patungkol po sa end times. Paki-pray po na sa biyaya po ng Panginoon ay matapos po within hanggang March. Maipublish po March o April ang aklat na yon na End Times. Ang pangalan po, ang title po ng aklat na yon ay The Sixth Seal. Ayan, The Sixth Seal. At salamat po sa Panginoon dahil marami po pong makapag-publish ng aklat. Hindi po talaga ako author nun, kundi ako lamang po yung nag-proofread at gumawa po ng ilang mga charts. So maraming po salamat. Ikinagagalak ko po na magkikabahagi po kayo sa ministry na ito. Ang inyong po pananalangin ay malaking tulong upang maging matagumpay po ang gawain na ito. Muli po, si Jesus po ang bida, wala po tayong itinataas. At shalom, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Marami pong salamat. God bless you. God bless you.